Pasado alauna ng hapon kahapon June 8, makikitang naglalakad sa kahaba ng Halsima Highway si alias Jenny. Sa kanyang likuran, nakabuntot ang isang lalaking nakatakip ang muka. Sinusundan ang bawat galaw ni Jenny hanggang sa dahan-dahan itong binuksan ang bag. Nang makatsyempo, doon na niya hinablot ang isang envelope na naglalaman ng pera. Sinubukan pa ng biktima na habulin ang sospek pero agad itong nakatakas. Hindi ko alam, sa totoo lang. Jay ka lang ang tawag dun, you're drained, ika lang, dingi shock mo nga parang hindi mo in-expect na that time. Kasi so ako naka-apply dito eh. Hindi mo po siya makikita ng weeks mo. Months. Honestly, kasi yun is parang bayad siya ng gulay eh. Hindi mo siya kikitain yun ng mga kung di ba kasultata bagsak ti gulay. Hindi mo siya makikita within 1 month. Ayon sa biktima, ang envelope may laman na 350,000 pesos na gagamitin sana sa pangpuhunan sa kanilang negosyong buy and sell ng gulay. Yung gusto mo lang sana is lumaban sila ng patas. Kasi syempre tayo, lumalaban tayo ng patas. We're working in spite of yung mga pinagdadaanan natin. Pero ang gusto ko lang sana, lumaban sila ng patas sa mga ganong katawan nila. Bata pa naman sila, pwede silang ang daming ang matatanda dyan, nagtatrabaho pa rin sa trading post. Kasi isipin mo, pagka kahit yung pira na yun, ang laki-laki, tapos papakain mo sa pamilya mo, wala rin patutunguhan. Ayon sa La Trinidad MPS, posibleng natiktikan na si Jenny sa isang kainan sa bayan matapos na makita ang pag-abot ng pera ng biktima ng kanyang amo. Ngayon, tinitignan natin yung mga lahat ng mga CCTV na possible na dinaanan niya at nung saan galing yung biktima. Base sa mga CCTV natin na nakuha, tingnan natin yung mga anggulo. Mag-ingat po kung mayroon tayong mga ganyang kalaking pera na i-secure po natin ng maigi. Ang insidente, ikinaalarma na ngayon ng La Trinidad LGU, lalo pat marami ang nagpupunta sa bayan para mag-buy and sell ng gulay. Bukod pa riyan, ang dagsa ng mga turista sa Strawberry Farm at iba pang pasyalan sa bayan. At napag-usapan po natin to with our Chief of Police at yun nga, pinag-usapan natin who is that person, and at the same time, ongoing po yung investigation ngayon ng ating kapulisan. Sinusundan po lahat yung ating mga CCTVs. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang backtracking ng La Trinidad MPS sa tulong ng CCTV upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek. Angel Arquero para sa Nation on the Move.